hello. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, kayo muli naririto naman sa aking programa na hindi ninyo programa ang Tandaan Mo Ito. Tandaan natin ito. Brad, ano naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan. Dakilang pag-ibig. Ano yon? Ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit naman ito naging dakila? Ito ay may malaking kaugnayan mamaya sa atin pong pagninilayan, sa atin pong refleksyon, sa ating pagbasa para sa March 10 taong 2024. At bago natin bigyan ng insight ang atin pong pagbasa, bibigyan po muna natin ng daan ang ating mga kapatid na wala pong sawang sumusuporta, siyempre, ang ating mga subscribers, viewers, and commenters sa ating YT channel. Maraming salamat kay Doc Bac, ayan, kay Jing Ramos, Brother Nelson Umipig na wala pong sawang nagpapaningning, kay Sister Nympha Ai, Sister Glenn Bagset Fulgar at kay Brother Arnold Fulgar sa mag-asawa. Maraming pong salamat sa inyo. Kay Brother Romy Orain, maraming salamat din sa inyo kapatid. Kay Brother Jerry Candelario, ayan, parehas mga taga-QC ito eh. Kay Ate Syra Fernicol Baligwat, good morning sa iyo. Siguro naglalaba ka na ngayon. Kay Brother Arnel Rivera, ayan. Kay Sister Mel Matutina, salamat sa iyo kapatid. Kay Ate Jackie Paran nandyan sa saan ba siya? Pulilan? O basta dyan sa Bulacan. Salamat sa iyo Ate Jackie Paran. Kay Brother Roger Magbanwa, kay Jennifer Generoso, kay Emma Reyes, ayan, kay Larry Lusigro, Marchita Lastra, Daisy Villanueva, Lydia Caballero, Sab Saginsin, maraming salamat sa inyo, sa inyong palaging pagbalik. Kay Eduardino Marasigan, salamat sa iyo kapatid, Brother Bong ha. Kay Agri Healthy Lifestyle TV, maraming salamat sa iyo kapatid, pagpalain ng Diyos ang channel mo. Kay Telia Cabello, kay Artemio Aquino Antonio, kay Jacinto Pajardo, ayan, salamat sa iyo Brother Jazz, regards dyan sa Camarines Sur. Kay Sis Grace Gonzales, kay Elmer Nasduman, Noel Murillo, kay Evangeline Quinto, Ricardo Bernardo Duson, Pura Hamod, ayan, kay Saint Pat Jude, kay Emma Reyes, kay Josie Biloria, kay Telma Imana, maraming salamat, parang first time o second time nyo. Kay Brother Alberto Naba, Brother Nelson Domingo, kay Neil Dacalios, yan, kay Ariel Soriano, maraming salamat po sa inyong wala pong sawang pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. At dyan po sa mga nasa live, ayan, si Brother Orion nandyan. Ay, Brother Jerry Candelario, ayan, sinama na kita. Pang YouTube ka na din, di ka lang pang Facebook. Salamat sa 6 million in the house dyan sa ating FB Live. So kung ibig din po ninyo na palagi mapasama sa mga shoutout sa ating pong gospel reflection, wag lang po kayo magla-like, magko-comment din kayo para ma-notify ako na kayo yun. Ma-acknowledge ko po kayo kasi pag like lang, hindi po kasi siya na identify. Hindi kagaya sa Facebook na kapag nag-like, kita mo kung sino yung likers. Kaya pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ako po'y samahan ninyo. Pagpatuloy na tayo sa ating gospel refleksyon. Hahanguin po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, ang kabanata ay 3, mga talatang 14 hanggang 21. Pagbasa para sa araw ng linggo, sa susunod pong linggo, March 10, 2024. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa,
ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Hinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. So ano po yung ating pinag-uusapan at pagninilayan ngayon? Ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Bakit ba ito naging dakila? At napakadakila ng kanyang pag-ibig. Una natin hong puntusan, basahin muna natin yung unang talata ng ating pagbasa. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Saglit nating balikan ang lumang tipan nang ang bayan ng Diyos, ang bayang Israel ay naalipin sa bansang Ehipto. Lahat ng pang-aalipin, pagpapahirap, pagpapakasakit na kanilang naranasan doon dahil sa ginawa ng paraon, ng mga kawal ng paraon. Sila'y mga alipin na minsan sabihin natin kulang sa kain, kulang sa tulog, kulang sa pahinga. Dumating ang panahon na sila ay dumaing kay Yahweh. At ang Diyos kapag tinawagan, kapag dinaingan, nararamdaman ng Diyos yun, tumutugon ang Diyos. Kapag siya'y nahabag, hindi lang siya naaawa, kundi nilalakipan niya ito ng gawa. Kasi ang habag ay may kasamang pagtulong at pagpapagaan dun sa bigat na ibig tulungan ng isang tao. Ganun ang Diyos. Kaya isinugo ng Diyos si Moises sa kanyang bayan upang pangunahan at iligtas sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Ngunit sa katagalan ng kanilang paglalakbay, sa kanilang pagpunta sa pangakong ipinangako ng Diyos sa kanila sa lupang Kanaan, sa sobrang haba ng kanilang paglalakbay, nainip. Alam niyo naman yung mga taong mainipin, di ba? Kapag ang isang tao ay naiinip, ang kasunod niyan, inis. Ano ang una? Inip, kasunod, inis. Tapos yan may dabog na, pagkatapos sisisihin ka na. Di ba? Ang bayang Israel, sa pangunguna ni Moises, sa kanilang paglalakbay, sa disyerto, sa kaparangan, sa ilang, dumating ang panahon na naiinis sila kasi naiinip na sila. Bakit? Ang haba ng kanilang travel. Tayo nga, pag sumakay tayo ng sasakyan dyan sa EDSA at na-traffic tayo ng matagal, nagagalit tayo. Bakit ba traffic dito sa Pilipinas, sa Maynila? Ayaw ko na sa Earth. Diba? Bakit? Ayaw natin ng traffic, nakakainip kasi. So, dahil sa kanilang sobrang pagkainip, naiinis sila, nagalit sila kay Moises, nagrereklamo na sila. Hindi lang sila kay Moises nagreklamo, kundi sa Diyos nagreklamo. Tapos pinapakain sila sa ilang ng mana. Para sa kanila, yung pagkain na yun ay napakasimpleng pagkain. Nirereklamo din nila yun. O, di ba? Minsan, mga biyaya ng Diyos ay binibigay sa atin, pinagrereklamuhan natin, di ba? Nagrereklamo sila doon sa karne ng pugo. Sabi ng Biblia, nainis si Yahweh. Yan. Kala nyo, tayo lang ang naiinis. Nainis din si Yahweh. Kaya ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan na nagrereklamo, sinisisi si Moises, sinisisi ang Diyos, at sinasabi pa na dapat hindi sila pinakialaman sa bansang Ehipto sapagkat doon masarap ang kanilang kinakain, ligtas sila, panatag ang kanilang kalooban. So, puro pagrereklamo. Nagalit ang Diyos, kaya sa sobrang galit ng Diyos, pinadalahan sila ng salot. Diba? Nagpadala ang Diyos ng mababangis na ulupong, mababangis na ahas, at sila ay pinagtutuklaw. At halos karamihan ng natuklaw ay nangangamatay. Diba sa tagal at haba ng kanilang paglalakbay,
Hindi naman sila naka-encounter ng mababangis na hayop, ng mga ahas, ng mga kobra, ng mga anaconda, ng mga sawa. Bakit? Sa kanilang paglalakbay, naroon yung pamamatnubay ng Diyos sa kanila. Iniingatan sila ng Diyos, kaya walang makalapit sa kanila na mababangis na hayop, na mga makamandag na mga ulupong. Bakit? Nandoon yung protection ng Diyos. Kailan nawala ang protection ng Diyos? Nung sila'y magreklamo, nung sila'y mag-complain, nang sisihin na nila si Moises, nang sisihin na nila si Yahweh. So nawala yung protection ng Diyos sa kanila, na palitan ng inis. Kaya hinayaan ni Yahweh, nagpadala ang Diyos sa kanila ng mga ahas, ng mga ulupong natutuklaw sa kanila. O, di ba? Ang layunin naman noon ay hindi para lipulin ang kanyang bayan. Ang layunin ng Diyos ay upang sila'y dalain, parusahan, panumbalikin sila sa pagsisisi. At yun nga ang naganap at yun nga ang nangyari, na yung mga tao, yung bayang Israel, nagsisi sa kanilang mga ginawang paninisi, pag-inip, di ba? Pagrereklamo. Kaya nung sila'y magsisi, ang Diyos na rin ang nagutos kay Moises na gumawa siya ng tansong ahas na ilalagay sa kahoy, upang ang sino mang titingin ay maliligtas at hindi na mamamatay sa tuklaw ng kamandag ng ahas. Biruin mo yun. Ahas ang naging dahilan ng kanilang sakit, karamdaman, kamatayan. Pagtingin sa tansong ahas ang solusyon para sila'y mailigtas. Sa atin pong pagbasa, inihahalin tulad si Jesus doon sa tansong ahas na itinaas ni Moises upang ang sino mang titingin na kanyang kababayan ay maliligtas. Mga kapatid, ang gustong sabihin sa atin pong pinag-uusapan ngayon ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus na siya ilalagay sa isang kahoy na tila baga nakabitin, ngunit ang maniniwala at mananalig at titingin sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagsasakripisyo, sa kanyang pagbubuwis ng buhay, ang mananalig at magtitiwala ay maliligtas sa kanilang kasalanan. So ipinapahiwatig sa ating pagbasa ang nalalapit na kamatayan ng ating Panginoon, na ang layunin ng kamatayan ng Panginoon ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para ito sa kapakinabangan ng kanyang bayan. Ano ang utos ni Moises? Utos ni Yahweh kay Moises, gumawa siya ng tansong ahas at ilagay sa kahoy, itaas, at ang sino mang titingin ay maliligtas. Ito yung paglalarawan na gagawin ng ating Panginoon, na kanyang dapat tuparin, na siya'y mamamatay sa krus. At upang ang sino mang titingin, sasampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Hesus ay maliligtas din sa kamandag. Alin naman yung kamandag na yun? Kamandag ng kasalanan. Alam naman natin na ang pinanggalingan ng kapahamakan ng kasalanan nating tao ay ang taong unang nilikha ng Diyos. Kaya ang solusyon din ng Diyos para tayo iligtas ay sa pagkakatawang tao naman ng ating Panginoong Hesukristo, na siya'y mamamatay para tubusin tayo sa kamandag ng kasalanan. Kung paanong ang bayang Israel nangamatay sa kamandag ng tuklaw ng ahas sa pamamagitan ng pagtingin sa tansong ahas na nakabitin, na nasa itaas, na nakalagay sa kahoy, na ang sino mang titingin ay maliligtas, yun din ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya yun ang unang ating pinupuntusan. Maraming salamat, Brother Israel Manila, ayan, Sister Zenny Enriquez, ayan, Sister Brenda Lucina Carinoso, salamat po sa inyo. Salamat dyan sa mga viewers natin sa Facebook. So yun ang una, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Unang pinupuntusan natin, ang Panginoong Hesus, inialay niya ang kanyang sarili, inihanda niya ang kanyang sarili para sa kanyang nalalapit na kamatayan bilang pagtubos sa kasalanan ng kanyang bayan. Tatandaan po ninyo yung nakaraang gospel na atin pong pinagnilayan doon sa templo, doon sa kanyang pagmamalasakit, na sa sobrang kanyang pagmamalasakit nag-aapo yung kanyang puso, pero hindi siya tinanggap, hinanapan pa siya ng karapatan. Kaya ano ang kanyang sinabi? Gibayin nyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng 3 araw. Di ba pinagtawanan siya ng mga naroroon? Ano? 46 na taong itinayo ang templong ito, tapos ngayon 3 araw mo lang itatayo. Nalilipasan ka na ba ng kain? Nalilipasan ka na ng gutom? Uwi ka na. O, di ba? Pero ang tinutukoy ni Jesus na templo ay ang kanyang katawan. Ipinagpaunan na nila
ipinagpauna na sa kanila ng ating Panginoong Hesus na doon sa kanyang ginawa, ito ang magbubunsod sa kanila para siya'y ipapatay. Kaya nga sinasabi niya na gibain ninyo. Alam niya na ang mga taong ito na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, ito mga taong itong punong-puno ng katiwalian, punong-puno ng kabulukan, punong-puno ng paglabag at pagsuway sa Diyos, kahit na sila'y nakatira na sa templo, naglilingkod sa templo, nangangasiwa sa templo, pero ang kanilang puso't kalooban, punong-puno ng kabulukan, kinain na ng kamandag ng kasalanan. Kaya sinabi niya, gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa ikatlong araw. Naintindihan lang ito ng mga alagad ng ang Panginoong Yesus ay mabuhay na sa ikatlong araw Siguro yung mga alagad din nung ginagawa ni Yesus yung sa templo, hindi nila maintindihan ba't kaya ito ginawa? So nag-aapoy ang Panginoon sa pagmamalasakit sa templo. Yung mga tao naman na ayaw sumunod, nag-aapoy sa galit kay Jesus. Kaya pinagtangkan siyang patayin at gawa ng masama, di ba? So yung una, kamatayan. Pangalawa na gusto nating puntusan, sabi po ng verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Balikan po natin doon sa ilang. Nang ang bayang Israel ay tinuklaw ng mga ahas, nangangamatay sila Sa kabila ng kanilang nalalapit na kamatayan, agaw buhay, na-realize nila ang Diyos na nagpalaya sa kanila. Naalala nila yung Diyos na nagligtas sa kanila. Minsan ganoon naman talaga ang tao Nakakaalala lang sa Diyos kapag marami ng mga siphayo, sakit, karamdaman, pagsubok, problema na nararanasan sa buhay, di ba? Kapag nawawala na ng mga mahal sa buhay, nalulugi na negosyo, wala nang lunas yung sakit at karamdaman, di ba? Minsan na aalala natin na tumawag sa Diyos. Minsan nga panghuling barahan natin ang Diyos Pero ang nakakatuwa sa Diyos, kahit last resort natin siya, kahit huling barahan natin siya, ibinibigay pa rin ng Diyos yung kanyang tulong, yung kanyang ayuda. Kaya nang ang bayang Israel ay humingi na ng saklolo, si Moises ay inutusan ng Diyos na ang lunas sa kanilang kamandag o sa mga tuklaw ng ahas na lumalason sa kanilang katawan nang sila'y tuklawin, ang lunas ahas din Kaya lang tansong nakabitin sa kahoy na ang kanilang gagawin lang, titingin lang sila doon At once na sila'y tumingin, gagaling na sila. Mawawala yung kanilang kamandag sa katawan. Gagaling sila, mabubuhay sila. Mawawalan ng bisa yung kagat, yung tuklaw ng ahas sa kanilang pagtingin. Kikita natin doon na kahit na ang Diyos ipinahintulot na sila'y parusahan, pinadalhan ng mga makakamandag na ahas, nang sila'y magbalik loob, nang sila'y magsisi, nang sila'y tumawag sa Diyos, ang Diyos na rin ang nag-alis doon sa kanilang tiyak na kapahamakan. Kitang-kita natin yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos. Kitang-kita natin yung pagmamalasakit ng Diyos sa kanyang bayan. Diba? Minsan may mga taong ganun din Kahit anong gawa nating masama sa kanila, once na tayo ay nagpakumbaba at lumapit sa kanila, itong mga taong ito na may pusong tulad ng sa Diyos, tatanggapin ka. Kaya lang, hindi lahat mayroong taong katulad ng puso ng sa Diyos. Kasi kahit ano pa ang gawin mo pagpapakumbaba, paghingi ng sorry, paglapit sa kanila, kapag matigas na ang kanilang puso, sorry ka na lang. Hindi ka nila mapagbibigyan. Buti na lang ang tao hindi katulad ng Diyos. Buti na lang ang Diyos, ang ating Diyos, na kahit gaano karami ang ating kasalanan, pagkukulang, paglayo, pagtalikod, once na tayo lalapit at babalik sa Kanya, tatanggapin niya tayo. Ano ang sabi rito? Hindi naman daw layunin talaga ng Diyos na parusahan ang sanlibutan. Ipinadala niya ang kanyang anak upang ang sangkatauhan ay iligtas sa tiyak na kapahamakan, sanhi ng kasalanang nagawa ng unang tao. So ano yung ikalawa na gusto nating puntusan? Ano yung una? Kamatayan. Pangalawa ay kaligtasan. At sa kaligtasan ito, ang pinakasentro nito, ang pinakapuso ng pagliligtas ng ating Diyos ay ang kanyang pag-ibig.
Ano ang ikalawa? Kaligtasan. Pagliligtas na gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubuwis ng buhay ng kanyang anak ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Naalala ko po yung isang matagal na itong kwento. Kasi ang pag-ibig daw ng Diyos ay ibinahagi niya yan, inilagay niya yan sa mga ina. Kaya nga 'di ba may mga ina na kahit anong sama na ng kanyang anak, mahal na mahal pa rin niya. Kahit anong pinaggagawa sa kanya ng kanyang anak, hindi mo matatawaran ang pag-ibig ng ina sa kanyang anak. Nagpakasama-sama na ang kanyang anak, naging kaaway na ng gobyerno, naging kaaway ng mga kapatid, ng mga kamag-anakan, naging kaaway na ng lipunan, naging wanted sa batas. Pero yung ina, mahal na mahal pa rin niya yung kanyang anak. Kaya niyang yakapin. Ganon daw yung klase ng pag-ibig ng Diyos. Lalo na kapag ang anak ay nagbabalik sa kanyang ina, niyayakap yun. Naalala ko yung isang kwento. Ito matagal na pong kwento sa bansang malamig, sa bansang nagyayelo. Meron daw isang anak, sanggol na kalong-kalong ng ina. At itong ina, habang kalong-kalong niya yung sanggol na bata, hinahabol siya ng napakaraming tao sa hindi malamang dahilan. Na kaya siya hinahabol ay dahil gusto siyang patayin kasama yung sanggol na kanyang daladala. So ang ginawa nung babae, nung nanay, tumakbo ng tumakbo, tumakas, ay malamig noon, nagyeyelo sa labas gabi. So takbo siya ng takbo para lang iligtas ang kanyang sarili at iligtas din niya yung kanyang anak na daladala. At kapag naririnig niya yung ingay ng mga tao, yung mga sulo ng tao, binibilisan niya ang takbo. Pagod na siya hanggang sa nakarating siya sa parang maliit na tulay. Nung makita niya yung maliit na tulay, pagtungtong niya sa tulay, hindi siya dumiretso ng tawid kasi nung siya'y lumingon sa ibaba ng tulay, may nakita siyang parang kuweba na maliit. Ang ginawa niya, bumaba siya doon sa ibaba ng tulay at pumasok doon sa maliit na kuweba at isiniksik niya ang kanyang sarili kasama nung sanggol. Maya-maya naririnig niya yung mga ingay ng tao, yung tahol ng aso, yung mga liwanag ng sulo. Lalo siyang kinabahan, lalo siyang natakot. Kaya ang ginawa niya, isiniksik niya ng maigi ang kanyang katawan sa kaduluduluhan ng kuweba para hindi siya makita. Mga ilang oras, tumahimik na, hindi siya nakita. Nilagpasan siya ng mga tao. Malamig nung panahon na yun. Malapit ng maghating gabi, habang dumidilim ang gabi, lumalalim ang gabi, lumalamig ng lumalamig. Maya-maya yung sanggol na kanyang dala ay umiyak sapagkat gininaw dahil sa sobrang lamig. Nasa labas sila May kuweba pero wala namang pinto, walang harang. Ang ginawa nung nanay, hinubad niya yung kanyang balabal. Yan. At ibinalot doon sa kanyang sanggol. So, nag-init yung katawan ng bata, tumahan sa pag-iyak ng bata sapagkat nawala yung ginaw. Mga alas 12 pasado ng madaling araw, matindi yung lamig. Umiyak uli yung bata. Ang ginawa ng nanay, kinuha niya yung kanyang baro at ibinalot doon sa kanyang anak para mag-init yung katawan ng bata. At tumahimik sa pag-iyak yung sanggol sapagkat nakaramdam ng init. Madaling araw, talagang katindihan na ng lamig, muling umiyak yung sanggol dahil nilalamig, giniginaw. Ang ginawa ng nanay, hinubad yung lahat ng kanyang kasuotan. Walang natira sa kanya, hubot-hubad siya, ibinalot doon sa sanggol para lang mainitan at hindi ginawin. Pagsikat ng umaga, meron pong dalawang mag-asawa na naglalakad doon sa may bandang tulay. Hindi sinasadya, itong mag-asawang ito, may napansin doon sa bandang ibaba ng tulay na parang kuweba, na parang meron silang nakikitang itsura ng katawan ng tao. Nang kanilang puntahan at lapitan, ang kanilang inabutan ay isang bangkay ng isang ina na walang damit, hubot-hubad.
Hinila nila. At nung kanilang hatakin, nung kanilang silipin, mayroong nakabalot na damit na medyo malaki-laki ang pagkakabalot. Hindi nila alam kung ano yon. Ang ginawa nila, kinuha, binuksan. At nang kanilang buksan, sanggol, buhay na buhay. Ang ginawa ng mag-asawa, inilibing yung bangkay ng ina at yung batang lalaki na sanggol ay pinalaki. Habang lumalaki yung bata, unti-unti ay ipinapaliwanag sa kanya na sila ay hindi niya tunay na mga magulang kasi may edad na eh. So sabi nung bata, nung nagkakaisip na siya, kung ganun po, saan niyo ako kinuha? Sino ang nanay ko? Pinaliwanag, ikinuwento, isinalaysay kung ano ang pangyayari. Hanggang ang sabi ng bata, pwede po bang dalhin niyo ako kung saan niyo ako natagpuan? Dinala siya doon sa may ibaba ng tulay. Ang ginawa ng bata, malapit doon sa may kuweba, hinubad ang lahat ng kanyang kasuotan. Pinaguhubad niya. At ang ginawa niya, nagpagulong-gulong ang kanyang katawan doon sa nagyeyelong lapag. Pinaikot-ikot niya ang kanyang buong katawan habang dinadagukan ng dibdib. At ang sabi niya, ganito ba kalamig ang naramdaman ng nanay ko? Para lang siya'y mamatay at ako'y mabuhay. Dinadagukan yung yelo. Sinusuntok, dinadabog yung yelo, dinadabog ang dibdib. Ganito ba katinding lamig ang naramdaman ng nanay ko? At siya'y namatay para lang ako'y mabuhay. Yun, nag-iiyak siya, nagdadadabog. Mga kapatid, yun yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Na dapat tayo ang parusahan dun sa pagkakasala na ating ginawa. Ngunit kinuha yun ng ating Panginoon. Maaaring ito'y kwento lang. Tatandaan po natin, yung nanay, ang hinubad niya, baro lang. Ang hinubad niya, balabal lang. Ang hinubad niya, kasuotan lang. Si Jesus, ang kanyang hinubad ay ang kanyang pagiging Diyos. Ang hinubad ng Panginoong Jesus ay ang kanyang pagiging anak ng Diyos. Hinubad niya yun at nagpakatao para sa iyo at sa akin. Ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Yan yung pag-ibig ng Diyos sa atin, na ang kanyang anak ay ibinigay para sa iyo at sa akin. Kaya nga, dakila ang pag-ibig ng Diyos. Ano yung ikalawang ating pinupuntusan? Yung pagliligtas na ginawa ng ating Diyos sa iyo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Ang tanong, dinadama mo ba? Dinadagukan mo ba ang iyong dibdib? Habang tinitingnan mo yung krus na nakabayubay ang Panginoong Jesus sa mga simbahan, sa mga fellowship, sa mga assembly, dinama mo ba yung hirap na dinanas ng Panginoon, yung pagpapakasakit niya? So yun yung pangalawa, mga kapatid. Ano yung ating pinag-uusapan? Dakilang pag-ibig. Ano ang una nating pinupuntusan? Ang kamatayan na ipinopropesay na ng Panginoon sa kanila. Pangalawa ay ang kaligtasan na ang pinakapuso ng pagliligtas ng ginawa sa atin, sa iyo, ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pangatlo na gusto nating puntusan ay ito. Verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Ito po yung ikatlo, kahatulan. Actually, hindi ko inilagay yung kaparusahan kasi sa kahatulan, kapag tayo po ay nasa korte o ang mga nasa korte, minsan kapag may mga dinadala sa korte, hindi naman lahat ng hatol doon ay kaparusahan. Minsan din ang verdict ay pinawawalang sala. O di ba? May mga ganung hatol eh. Kaya pag dinala ka sa korte, pag may mga taong dinala sa korte, hindi lahat ang hatol doon parusa. Meron din pong paggagawad ng pabuya. May pagpapalaya din. Kaya ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay hindi kaparusahan sa lahat ng tao, hindi kahatulan sa lahat ng tao, kundi meron ding pabuya, meron ding pagpapalaya, meron ding pagpapagaling, meron ding pagpapala. Kaya ito yung ikatlo, kahatulan sa mga hindi mananalig.
pero may pabuya sa mga taong mananalig at magtitiwala. Kaya nga sabi sa ating pagbasa medyo mahaba na po yung ating pong pagtatalakay. So iksiyan na lang natin to. Sabi dito sa ating binasa, yung mga masasama ayaw lumapit sa ilaw. Bakit? Malalantad yung kanilang ginagawa. Totoo naman kailan ba gumagawa ang mga kriminalidad? Ang kriminal. Kailan ba nagaganap halos madalas ang krimen? Di paggabi, pag madilim, di pag nanakaw, akyat bahay, minsan ginagawa yan sa dilim kasi wala nakakakita. Ganon din yung masasama na itinuturing na nasa dilim. Ayaw nilang nililiwanagan. Bakit? Malalantad yung kanilang gawa. Sino ba yung liwanag na tinutukoy sa ating pagbasa? Di walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kapag tayo lumapit sa Kanya, nililiwanagan tayo, malalantad yung ating masamang gawa. At yung masamang gawang yon, kapag nilantad, aalisin natin yun, tatanggalin natin yun. Magbabago tayo. Bakit? Nililiwanagan tayo ng liwanag ng ating Panginoon. Kaya ito po yung ikatlo. Kahatulan, ang ikatlo na ating pinupuntusan. Pero sabi, maliwanag, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Kaya nga depende po the choice is ours Nasa atin ang pagpili kung pabuya, parusa, gantimpala o kaparusahan. Nasa atin po ang pagpili. Ano po ang ating pinag-uusapan ng dakilang pag-ibig? Unang pinupuntusan po natin, kamatayan na ipinagpauna na ng Panginoong Hesus at siya'y inihahalin tulad sa tansong ginto na itinaas ni Moises sa panahon ng ilang, sa panahon ng Israel, nang sila ay pinalaya, kakareklamo, kakasisi, hindi na kontento. Pero nung sila'y magbalik loob sa Diyos, naranasan nila yung pagliligtas ng Diyos sapagkat ang Diyos din na nagpadala ng kanilang kapahamakan ang siya ring Diyos na gumawa ng paraan para sila'y iligtas sa tiyak na kapahamakan, kaya't nagutos siya kay Moises na gumawa ng tansong ginto para ang sino mang titingin ay maliligtas. So, pagliligtas. Ikatlo ay ang kahatulan. So, nasa atin ng pagpili kung tayo ay ibig na parusahan, tayo ay ibig na gantimpalaan ng ating Panginoon. Maraming salamat at kung kayo po'y napagpala ng video ito, ang akin lamang pong palaging hiling, share nyo din sa kanila. Ayan. Malay nyo, mapagpala sila. At kapag sila napagpala dahil ikaw yung nagbahagi, pagpapalain ka din ng ating Panginoon. Ang akin lang palagi masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. I've got some burst banana. Maraming salamat sa inyong panunood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat, God bless, and I love you with the love of the Lord. Bye-bye. One from Johnny, in case he passes by this way. And can you pass this on to Minnie, so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send you